Dapat nga po magpasalamat po kayo mga kababayan na mayroong isang Senator Rodante Marcoleta na tumitindig, naninindigan sa katotohanan, mga kababayan, naninindigan sa panig ng katotohanan at sa panig ng mga Pilipino para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Kasi wala na mga kababayan pagka nagtuloy-tuloy ito. Kasi kung napapansin niyo mga kababayan, kaya nga tinanggal siya sa Blue Ribbon mga kababayan. Kaya tinanggal si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon sapagkat ayaw nilang lumabas ang katotohanan. Yan ang totoo dyan mga kababayan. Meron silang pinagtatakpan na mas malaki pa na lalabas na korupsyon sa bansang ito. Kaya nila inalis si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon para pigilan na lumabas ang mas malalaki pa na korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas mga kababayan. Yan ang totoo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Eto meron lang po akong isang i-explain po sa inyo. Ito, ngayon ko lang napagtanto ito Meron po kasing ipinakitang message. Itong message na ito mga kababayan ay galing sa isang kontrobersyal at humaharap sa investigasyon ngayon na wala pong iba kundi si Yusek Cathy Cabral, mga kababayan. Ang message na ito, mga kababayan, ay isinend niya sa Senate President ngayon na si Senator Tito Soto. Ayan. At ang message na yon mga kababayan ay after na makapag-oath-taking sila bilang nanalo na kandidato nitong nakaraan na halalan sa national and local election. Eto ngayon mga kababayan. Mamaya papakita ko po yung video sa inyo. Noong nag-privilege speech si Senador Ping Lacson, nakita yon ni Senator Rodante Marcoleta. Ito hindi, ewan ko kung napansin nyo ito pero ito napansin ko lang Nung mag-interpellate, nung tumayo si Senator Rodante Marcoleta, meron siyang sinabi, bago siya nagpatuloy sa kanyang katanungan, sabi niya, meron po kaming nakita, sabi niya, na slide, sabi niya, na isang mensahe na galing sa isang kawani ng gobyerno para sa inyo na galing nga kay Yusek Cabral, sabi niya. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, pwede po na pakipaliwanag niyo po sa amin kung ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito ni Yusek Cabral na naisend niya sa inyo. Alam niyo po yung mensahe na yon mga kababayan, ito ay tungkol di umano sa insertion, okay? Insertion, okay? Ibig sabihin, nag-o-offer itong si Yusek Cabral ng isang proyekto, mga kababayan, doon kay Senator Tito Soto. Kasi sa opisina niya pinadala mga kababayan. Eto ngayon. Ang tanong, bakit nagawa o nakapag-send ng ganong mensahe si Yusek Cabral sa opisina ni Tito Soto? Yun ang tanong. Hindi kaya dati nang ginagawa ito ni Yusek Cabral sa opisina ng senador na ito, mga kababayan? Kasi, tingnan ninyo yung salita kasi ni Senator Rodante Marcoleta, ito naunawaan ko lang to Ito'y tungkol sa, ito'y pananaw ko lang, mga kababayan. Ewan ko, analysis ko lang ito, mga kababayan. Ang sabi ni Senator Marcoleta,
doon sa kanyang talumpati, pagkatapos ng privilege speech ni Senator Ping Lacson, ang sabi niya doon, mayroong mga kausap. Yun eh. Alam nyo mga kababayan, kung lalawakan po natin ang ating pagpapaliwanag tungkol dito, sa akin to yung analysis ko lang. Yung speech na yon ni Senator Rodante Marcoleta, patungkol doon sa mensaheng yon na ipinadala ni Yusek Cabral sa opisina ng Senate President ngayon na si Tito Soto, mga kababayan. Yung lahat ng mga mensahe na yon ni Senator Marcoleta, ang pinatutungkulan ay walang iba kundi itong dalawang ito. Nakita nyo yan mga kababayan? Kasi ang sabi ni Senator Marcoleta, dapat matuntun, okay? Dapat malaman natin kung sino-sino ang mga sindikato na kinakausap ni Yusek Cabral. Yan ang maliwanag na sinabi ni Senator Marcoleta. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang natatandaan kong sinabi niya. Na ang mga ito, sabi niya, ay mga kandidato na sa impyerno. Mga halang ang kaluluwa. Yun yung mga termino na ni Senator Marcoleta eh. Alam niyo mga kababayan, kung ating pag-aaralang mabuti, yung sa simula po kasi, yung sa simula ng tanong ni Senator Marcoleta, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po at tungkol saan ang laman ng mensahe na yan na ipinadala ni Yusek Cabral sa opisina ng senador na si Tito Soto, mga kababayan? Nagsalita kasi tinanong ni Ping Lacson si Tito Soto at sumagot si Tito Soto doon sa taas. Na nung sumagot, ipakikita ko po sa inyo mga kababayan ipakikita ko po sa pamamagitan ng video na ito kung ano po ang naging reaksyon ni Senator Soto pagkatapos na ipaliwanag ni Ping Lacson kung ano po yung mensahe na yon. At yung mensahe na yon, ang naging kabuuan ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, yun yung kahapon mga kababayan. Eto, panoorin natin ang video muna and then makikita natin dito mga kababayan yung sinasabi ko, yung analysis ko. Okay? Panoorin natin ang video ito. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July. After July proclamation 1st. Or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, nag-message agad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka merong ako may andyan po sa text message, sa Viber message na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects
nasa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ko na itanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay
ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Ayun, mga kababayan, nakita natin napanood nyo yung video, mga kababayan. Ano naging reaksyon ni Tito Soto? Lumingon pa nga siya doon Gumanon siya Parang yung sagot niya, parang napansin niya at napag-isip-isip niya, mga kababayan, na parang yung pagtatanong kasi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, tungkol sa mensahe na yon, mga kababayan, na para bagang, naku, yari na. Parang mali yata na ipinakita natin itong mensaheng ito sa slide natin. Parang gano'n ang gusto niyo sabihin kay Lacson nitong si Senator Tito Soto, mga kababayan. Ito, analysis ko lang po ito. Ganun ang pagkakaintindi ko dyan, mga kababayan. So, ibig sabihin, lahat ng kabuuan ng mensahe ni Senator Marcoleta, ito po ay para sa kanila. Okay? Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, lahat ng speech na ito, mga kababayan, na nandito sa link, mapapanood nyo sa link na ito, ang kabuuan ng speech na yan, mga kababayan. Hindi ko na ilalagay dito kasi nai-upload ko na po yan, pero napag-isip-isip ko lang po, kaya gumagawa ulit ako ng reaction video tungkol sa video na yan, sa speech na yan, at sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Although, ang kinuha lang natin po kasi dyan hindi na po, wala po yung privilege speech ni Senator Ping Lacson, yung kay Senator Rodante Marcoleta, kasi doon lang tayo interesado, mga kababayan. Hindi tayo interesado doon sa doon sa mga privilege speech ni Senator Ping Lacson na 10 taon na paulit-ulit na yan na lang ang privilege speech. Pero nitong mga araw lang na ito na para bagang nagkakaroon ng tawag dito, nagiging interesado na sila sa mga bagay na yan sapagkat naumpisahan na ni Senator Marcoleta. Samantalang sila noon. Kaya yung mga nagsasabi po dyan, mga kababayan, na mga, kung akala mo ay kung ganun na lang na kanilang lalait-laitin, inuusig ang Marcoleta, mga kababayan, mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Mag-isip-isip po kayo. Dapat nga po magpasalamat po kayo, mga kababayan, na mayroong isang Senator Rodante Marcoleta na tumitindig, naninindigan sa katotohanan, mga kababayan, naninindigan sa panig ng katotohanan at sa panig ng mga Pilipino para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Kasi wala na, mga kababayan, pagka nagtuloy-tuloy ito. Kasi kung napapansin niyo, mga kababayan, kaya nga tinanggal siya sa Blue Ribbon, mga kababayan. Kaya tinanggal si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon sapagkat ayaw nilang lumabas ang katotohanan. Yan ang totoo dyan, mga kababayan. Meron silang pinagtatakpan na mas malaki pa na lalabas na korupsyon sa bansang ito. Kaya nila inalis si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon para pigilan na lumabas ang mas malalaki pa na korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Yan ang totoo. Pero katulad ng sinabi ko kanina, mga kababayan, yung mensahe ni Senator Rodante Marcoleta
na hindi nila nalalaman at hindi nila namamalayan ay ipinatutungkol niya. Ipinatutungkol po niya doon sa binigyan ng mensahe ni Yusek Cabral, mga kababayan. Ito'y analysis ko lang, mga kababayan. Pero pag-aralan ninyo yung video, mga kababayan, doon nagsimula ang lahat. Sa mensahe na yon, sa text message na yon, na ipinadala ni Yusek Cabral kay Tito Sotto, mga kababayan. Okay? So yun lang, mga kababayan, ang nagkaroon lang tayo ng konting analysis. So yun lang, mga kababayan, ang inyong lingkod, Just Vlog, muling bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan diyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano man po ang inyong ginagawa, lagi nating sinasabi sa ating programa, maging masaya at lagi kayong mag-iingat.